Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Tapos na yata ang panaginip ni Risa Hontiveros na tatakbong presidente or baka vice presidente kasi sa latest na resulta ng tangiri, Kabibig. Si VP Sara ang nakakuha ng pinakamataas top choice ng mga Pilipino for the presidential race for 2028. Naku, panalo na naman si VP Sara. Mas lalong umiinit ang pangalan ni VP Sara after siyang nag-press con at sinabing tatakbo siya for 2028 presidential election. Naku po. Pero nung naunang nagsabi like Risa Hontiveros, 3% na ang nakuha. Si John Vic Remulla nga hindi nakapasok. Anong nangyari? Si Leni Robredo, tama nga yung mga sinasabi nila na si Leni Robredo ang pwedeng gitgitan ang labanan between Leni Robredo and VP Sara. Kaya as early as 2026, simula na talaga. Ito na ang totoong laban, Kabibig. Kasi kung si VP Sara magsimula 2027, hindi. Delikado pang si Leni manalo, ay hindi yan pwede mga kabibig. So eto kabibig ang ating ipapakitang resulta galing sa Tangere o Tangere. Yan kabibig Sabi dito mga kabibig, VP Sara Duterte na natiling top choice sa 2028 presidential race ayon sa Tangere. Muling nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Tangere survey na isinagawa noong February 19 to 20, 2026. So ngayong araw, kahapon and today. Makaraang ihayag ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakakuha siya ng 43% voter preference na may malayong agwat na 16 puntos laban kay Naga City Mayor Leni Robredo na may 27%. So 16% lang ang gap between Leni and VP Sara. Pero konti lang yung 16 ha. So VP Sara more effort, di ba? While pumangatlo si Raffy Tulfo, posibleng si Leni at Raffy Tulfo mag-combine powers. Pwesta din si Leni Robredo ang presidente, si Tulfo ang vice-presidente. Pero sabi naman ni Tulfo na ayaw niyang tumakbo kasi mas gusto niya sa Senado kasi marami siyang matatakol na mga information. 2026 pa kasi. So ayaw pa niyang magsabi. Pero sabi sa isang political analyst ba o lawyer ba na posible daw manalo si Tulfo gamit ang kanyang 30 million subscribers sa YouTube. Ano ba naman yan? So it means YouTube ang basihan na ngayon para manalong presidente or vice-presidente. Wow. Pero pwede magtandem si Leni Robredo at Raffy Tulfo. Lifay. Lera. Di ba? Rutol. Rufo. Alam niyo lang combine niya, di ba? LR, lahira, di ba mga kabibig? Habang 3% naman si Senator Risa Hontiveros. Ay, ang liit, grabe. Compare 43 to 3%, 40% ang lamang ni VP Sara compare kay Risa Hontiveros na unang nagpahayag na open siyang tumakbong presidente or vice-presidente. Pero I'm not sure Leni will run with Risa. Kasi dito pa lang talo na. 'Di ba? 12% ng mga respondent ay hindi pa desidido. So, it's too early, baka yun ang Ipinakita rin ng resulta na natiling malakas ang suporta kay Duterte lalo na sa Visayas at Mindanao. Of course, 'di ba? Sa Mindanao napatuloy receiving matibay niyang baluarte. Sa Northern Luzon na itinuturing na mahalagang battleground, hati ang boto. Sa Northern Luzon Ngunit nanatili siya isa sa mga pangunahing pagpipilian ng mga botante. Si VP Sara. Hati ang boto pero VP Sara emerged as one of the choice ng Northern Luzon. Ipinapakita ng survey ang consistent na pag-angat at pananatili niya sa unahan ng mga pangalan na sinusukat para sa 2028. Batay pa sa datos, may bahagi ng kanyang mga taga-suporta na may alternatibong pagpipilian
Ngunit nanatiling solid ang malaking porsyento na nagsasabing siya lamang ang kanilang susuportahan. Isinagawa ang non-commissioned survey sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive negative 2.77% margin of error at 95% confidence level. Naku po, kabibi. Paano na yan? Para yatang nauungat talaga. Nagapak talaga si Risa Hontiveros, kabibig. Wala talaga. As in, 3% lang ay naniwala sa kanya na presidentiable siya or may katangian siya maging presidente. As in, wala talaga. Yung pangarap niya, wasak. Mas mabuti pa si Lenny at si Tulfo. Pwedeng magtandem. 'Di ba? Sabi nga ni Belhica, pwedeng si Lenny at si Sara Duterte magtandem daw. Ano daw, girl power. Sara Lenny. Para kung magkaisa talaga, 'di ba? Wala namang hot grudges or wala namang hot stories between Lenny and VP Sara yata, 'di ba? Mas nung nakaraang eleksyon, mas maraming negative na mga komento si Lenny kay BBM, 'di ba? Pero kay VP Sara parang wala. Nagkita pa ngayon, bumisita pa nga si VP Sara kay Lenny, 'di ba? Naku po, posible kayang Sara Lenny sa 2028. Naku po, ito na bang sinasabi lang pagkakaisa? Payag ka ba mga kabibig? Nako, pag-iisipan pa natin yan. Pero ito ba kabibig? Ito ha. Ito. Where is it? Nasaan ba? Hanapin ko muna yung mga post natin. Mga post natin. Ako po. Saang party ba? Ako kabibig ha, confident ako na so far ngayon si VP Sara, ito daw basahin natin ha. VP Sara secured 43%. The survey places Duterte 16% points ahead of ni Lenny. The results show a regional divide in voter sentiments. Nasabi na natin, di ba? Ang Northern Luzon is identified as a key battleground with voters split between Duterte and Tulfo. While Tulfo commands the NCR and Central Luzon. Lenny's support is anchored in Calabarzon and Bicol region. So yun ang area na yun. Pero mas malakas pa rin ang Visayas at Mindanao kay VP Sara. Tapos VP Sara meron din sa Northern Luzon. So tatlong area ang hawak ni VP Sara. Kay Risa, walang sinabi. 3% lang kasi. The survey also shows that 22% of the Duterte primary voters identified Robredo as their second choice. O kung hindi tatakbo si VP Sara, si Lenny ang bubutuhan nila. As their second choice, while another 22% selected Tulfo as their alternative. So, ngayon, nagsabi na si VP Sara, natatakbo siya, so mawawala ito mga alternate. The remaining 56 said they would either choose another candidate or would not vote if Duterte were not in the race. So, kung hindi tatakbo si VP Sara, ang second choice ng mga Pinoy, either Lenny Robredo or Raffy Tulfo, na nakakuha ng 22%. Kung wala si VP Sara, either hindi sila boboto kay Lenny or kay Tulfo, maghahanap sila ng iba, which is 56%. Among respondents aware of the candidates, Duterte recorded 49 approval and 54% trust. Robredo posted 56 approval and 59% trust, while Tulfo registered 56 and 57, Hontiveros 47 and 48% trust. Then yan kabibig ha. Naku po, yan na. Yan ba na talaga to ng totoo? Sabi pa dito ng iba, sabi dito na posible daw tataas ang tawag dito, makuhang porsyento ni Lenny Robredo kung i-endorse siya ni BBM. Naku po, talaga ba? Ito supporters will vote on their vote if she accept an endorsement from BBM. The survey noted that this group placed value on her independence from the current administration. Despite potential loss of part of her base, the endorsement scenario also draws new voters, primarily from Raffy Tulfo supporters. The shift results in the 3-point increase in Robredo overall
preference rating from 27 to 30 if Marcos endorses Robredo. Ooh. The nationwide survey was conducted February 19 to 20 through a mobile-based respondent application with Don. Nabasa na natin to ha. Tangery is the first polling company to issue its results since Duterte's blockbuster announcement 2 days ago. Duterte, according to Tangery, lead all candidates with 43%. Lenny, 27, Rafi Tulfo, 15, Risa at 3. So, pwedeng tataas ang kay Lenny by 3%, so magiging 30 if endorsed by BBM. Pero ganun pa rin, hindi pa rin kay VP Sara. Naku po, mga kabibig. Ano ang inyong komento hinggil dito? Parang nag-iba na yata. Parang it's a challenge. Ang tanong, tatanggapin kaya ni Leni Robredo ang endorsement galing kay BBM? Kasi mahirap naman, marami siyang ibinulgar noong panahon ng kampanya noong 2022. Ang dami niya nasabi kay BBM na posibleng gamitin na taktika para masira siya. Parang kain suka. Parang kinain mo ang mga sinasabi mo. Parang wala kang kredibilidad. Wala kang own decision na pwede ka palang makuha ng magandang salita para maging tuta ni BBM. Kasi kung si BBM i-endorse si Lenny at si Lenny ay magiging running or presidential ni BBM, so naging tuta si Lenny. 'Di ba? Magiging tuta si Lenny. Kasi utang ni Lenny kay BBM, for example, if manalo siya. Kung manalo siya at maging sunod-sunuran siya ni BBM. Payag ba ang kakamping na maging sunod-sunuran si Lenny kay BBM? Diba? Yun ang pag-analyze ko ba. Kung makakuha ng endorsement si Leni Robredo kay BBM at tatakbo si Lenny under kay BBM, parang binudol ni BBM si Lenny. Parang pinasayaw ni BBM si Lenny sa kanyang palad. Oh, Lenny ha, ako ang nag-endorso sa'yo. Oh, Lenny ha, nanalo ka dahil sa akin. Oh, Lenny ha, tingnan mo kung ano man ang nangyari sa akin, wag mo akong pakasuhan, wag mo akong ganito, ganyan. Kontrolado ni BBM si Leni Robredo. Gusto ba ni Leni Robredo maging ikokontrol siya ni BBM or sasayaw siya sa palad ni BBM o maging tuta siya ni BBM? Naku po. So, pag-isip-isipan talaga to ni Leni Robredo, no? Kasi, I don't know kung makakuha pa siya ng suporta sa kakamping. Yung mga ibang kakamping, yung talagang diehard kay Lenny, suporta yun. Pero yung ibang kakamping na parang nasusuka sa gagawin ni Lenny, if for example, mangyari yun, parang hindi siya ibuboto. Kasi parang wala kang paninindigan. How much more kung maging presidente ka? Diba? Pwede ka palang gawing tuta ni BBM. Di ba, kabibig? So, kailangan talagang pag-isipan ni Robredo. Yun lang, kabibig, ang ating let's lebak-lebak for today. Si Risa talaga, 3%. Wala talaga. Di ba? Magsasayang lang sila ng panahon. Pero we don't know, baka magbago ulit ito. Kasi 2026 pa lang. Di ba? Pero si Risa ang unang nagsalita na I'm open to run for presidency or vice presidency. Pero siya yung nakakuha ng 3%. Di ba? Uy, si John Vic Remulla hindi kasama sa sa survey. Bakit kaya? Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.